sa ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan
Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. O sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Hey! Come on, church! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa'yo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigawan, sa tugtugan, sa sayawan, sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh. Yes! Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin! Sambahin ka, O Yahweh. Yes! Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ay Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Pilipinas, sa mga bundok, sa tabing dagat, sa mga lungsod, let's say, sa naik. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin! Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoon! Kung kami ay luluhod sa iyo, ay sasamba, kami ay iyong diringgin, at ang bayang ito'y iyong magagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kami ngayon'y nagkakaisa upang sumambat, pasalamatan ka. Iisang puso't iisang layunin sa bayang ito, ikaw ay purihin. Ulan ng pagpapala, yes! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala
isa upang sumambat, pasalamatan ka. Iisang puso't iisang layunin sa bayang ito, ikaw ay purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan, ulan ng pagpapala, yan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Sama-sama tayo. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Hey! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, O Diyos, O Diyos. Yan! O, purihin ka, Panginoon! Lahat ng papuri ay tanging sa'yo, O Diyos. Patuloy ka namin niluluwalhati, sinasamba. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay iisang umawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod.
Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Yes! Ikaw lamang, Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ipinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lamang, Diyos. Ikaw lamang, Diyos. Ikaw lamang. Ikaw lamang, Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang kawalan. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Ikaw lamang, walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo, Yahweh. Purihin ka, Lord. Purihin ka, Panginoon. Woo! Sige mo, purihin natin siya. Siya'y karapat dapat purihin. Kay karapat dapat. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong 11th anniversary celebration. Magandang umaga po at pinagpalang araw ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng pagsamba. Magandang umaga po sa ating lahat na nakatutok na po sa ating live broadcast. Magandang araw po. Again, pinagpala at mabungang anibersaryo po sa ating lahat na ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang ika-11 taong kabutihan at katapatan ng ating buhay na Diyos. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong panig ng mundo na napapanood ang ating live broadcast. Magandang araw po at pinagpalang umaga. Happy anniversary mga kapatid.
11 taon na patuloy at patuloy na ipinapakita ng Diyos ang kanyang wagas na pagmamahal sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. 11 years, mga kapatid. Yan po ay wala pong anumang bagay na pwedeng gawin dyan na pahabain, kundi ang Diyos lang ang may kakayanan. Ayan. Kaya bahagi po kayong lahat, mga kapatid, ng napaka-special na araw na ito ng selebrasyon ng ating Iglesia ng Panginoon dito sa Cavite at dito sa online. Ayan, nagpapasalamat tayo. Hindi lang po natin kasama ang mga kapatid natin sa Cavite, kasama din po natin ang mga kapatid natin from Batangas, sa iba't ibang panig at bahagi ng Pilipinas at ng buong mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, kasama natin po na nakatutok sa ating live broadcast. Magandang araw po. Again, welcome sa gawain ng Panginoon. Masaya po tayo at nagkasama-sama tayo dito sa gawain ng Lord. Huwag kakalimutang i-share ang ating live broadcast ngayon pong araw na ito. At huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating official Facebook page. At ang tema po ng ating anibersaryo ngayong taong ito, God will provide. Amen. Ang Diyos ang siyang magpapala, magtutugon at magsusustain ng ating mga pangangailangan. Hindi lang po ngayong araw, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Papatunayan yan sa atin ni Lord araw-araw. Yung kanyang katapatan, ang kanyang biyaya, ang kanyang probisyon para sa ating mga pangangailangan. Yan po ang nais ng Diyos ipagkaloob sa atin at nais ng Diyos ipaalam sa atin sa ating 11th anniversary celebration na ang Diyos ang siyang magpo-provide at magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Batiin natin ang bawat isa. Welcome natin. Good morning. Binabati natin si Sister Jocelyn Graciano. Magandang araw at sa inyong buong pamilya. Binabati din po natin si Ate Claire, kanyang buong pamilya. Ayan, ang Garjola family at ang Katapang family. Magandang araw po sa inyo. Binabati rin po natin si Brother Reden Calara from Bataan. Ayan, good morning at sa iyong buong pamilya. Ayan, magandang araw din po. Binabati natin si Pastor Don Reganit. Good morning po, Pastor Don. Ayan, binabati rin po natin ang good morning si Brother Glenbert Aquino. Good morning. Ayan, at sa iyong buong pamilya. Binabati rin natin si Brother Rogelio Quinto. Good morning. Kasama rin po natin ngayong umaga and happy anniversary kay Sister Vilma Mausisa Tolentino and family. Good morning. Kasama rin natin si kapatid na Joy De Castro at ang kanyang buong pamilya. Good morning. Ayan. Binabati rin natin, kasama natin ngayong umaga si Brother Eliasar Hetutwa. Ayan, si Brother ER, magandang araw sa iyo at sa iyong buong pamilya. Good morning and happy anniversary. Ayan, binabati rin natin si Nanay Ellen Narandia. Ayan, magandang araw po. Purihin po ang Panginoon. Binabati rin po natin, sama natin ang aking pong Nanay Elsie Marquez at ang kanyang ang buong pamilya. Good morning. Binabati rin natin ang ating mga kapatid na nakatutok. Mag-comment lang po kayo para mabati natin. No po? Ay, binabati rin natin si Pastor Analin, si Sam at si Naomi. Good morning. Binabati rin natin ang happy anniversary si kapatid na Babes Rodriguez. Happy anniversary. Ayan. Sino pa mga kapatid? Binabati rin natin sina Brother Ervil. Ayan. Si at ang kanyang buong pamilya. Si Arfi. Ayan, at si Rafi Tandang, good morning. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Kung di ko po kayo nabati, mga kapatid, i-comment nyo lang po dyan. Ibabatiin natin syempre ang ating mga kapatid. Tuloy-tuloy po tayo. Syempre, unahin po natin na magpasalamat sa Panginoon ngayong pong araw na ito. Napakabuti ni Lord sa kabutihan niya sa anibersaryong ito. Sama-sama po tayo na lumapit, magpasalamat at magbigay ng papuri sa ating buhay na Diyos. Let us all pray. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa 11 taon ng katapatan at kabutihan mo sa iglesia mo, O Diyos, dito po sa His Presence, Cavite. Salamat, O Diyos, dahil sa 11 years, ikaw po ang patuloy
na naghahayag, ikaw ang patuloy at patuloy na naitataas. Ikaw at ikaw, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong awa, ikaw, O Diyos, ang patuloy na kumikilos at gumagawa sa iglesyang ito, Panginoon. Maraming maraming salamat for all your provision, for all the blessing, for all the anointing, miracles, signs and wonders, at lahat, Lord God, ng patuloy lalo na ng pagpapatawad, pag-ibig mo, ay siya nga iginagawad mo. Maraming maraming salamat po. Ngayon pong araw na ito, ay ikaw po ang aming itinataas sa 11 taon na patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang nagkakaloob. Salamat sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa iglesyang ito. Salamat, Lord, sa patuloy at patuloy na ginagawa mo through online. Salamat, Lord, hindi lang online, maging sa face-to-face. Maraming maraming salamat. Maraming salamat din, Panginoon, dahil alam namin kung ito'y hindi sa iyo, hindi na ito magpapatuloy. Pero salamat mula nung nag-pandemic, na mabuksan ang online broadcast, ay hindi lang po nais mo na ang mga taga Cavite ang makakilala sa iyo, lumalim sa iyong relasyon, kundi mas marami ka pang binuksan na oportunidad para po mahayag ang iyong mga salita sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng iba't ibang panig ng mundo. Maraming maraming salamat. Marami kang kinausap, marami kang tinuruan, marami kang pinagpala at binigyan ng inspirasyon sa mensahe mo, O Diyos, linggo-linggo sa gawain ng Panginoon. Dito po sa Sunday Worship Cell Celebration. We thank you, Lord, dahil sa platform na ito. Maraming maraming salamat dahil nagagamit po ang gawain ito hindi lang sa Facebook, kundi sa YouTube, para maabot pa ang maraming tao, para ikaw ay makilala at mas lumago pa para sa iyong biyaya. Maraming maraming salamat din, O Diyos, sa mga kapatid namin, sa iyong mga anak na nagpatuloy sa pagsuporta sa gawain mula simula hanggang sa mga oras at sandaling ito. Salamat sa kanilang buhay. Salamat dahil hindi sila bumitaw sa iyo, Panginoon, sa pananampalataya at pagsunod sa iyo. Maraming maraming salamat. Maging sa mga kapatid namin na patuloy ang pagsuporta sa gawain. Maraming salamat pagdating sa pinansyal, sa pagbabalik ng kanilang katapatan sa iyo, pagdating sa kanilang tithes and sa offering. We thank you, Lord, dahil kinikilala nila na ikaw ang nagpo-provide sa lahat ng ito. Kaya salamat, O Diyos, muli pinatutunayan mo na ikaw ang aming provider, our great provider. Kaya Lord, maraming maraming salamat. I-enjoy namin ang araw na ito, ang huling linggo sa buwan ng Hulyo. At Lord, alam namin sa araw na ito ay selebrasyon din, Panginoon, ng iyong kabutihan para sa bawat isa sa amin. Hindi lang po ito sa isang iglesia lamang, kundi Lord, selebrasyon ng bawat isa sa bawat taon ng kabutihan at katapatan mo. Lord, muli sa aming paglapit, ikaw po ang sumiyasat sa aming mga puso, anumang bagay, anumang mga sitwasyon na maaaring meron kaming mga nagawang pagkakamali, kasalanan, mga maling desisyon, maling nasabi, maling nagawa, maling nakita, maling narinig. Sa iyo po namin hinihingi ng pagpapatawad, paglilinis, ang bawat bahagi sa aming puso. Siyasatin mo aming banal na Espiritu, aming Diyos, ang aming mga buhay sa anumang uri ng kasalanan. Kami nagsisisi at lubos na humingi ng pagpapatawad sa iyo, Panginoon, at paglilinis ng iyong banal na dugo sa lahat ng aming pagkakamali at kasalanan at lahat ng bagay na hindi po naayon sa iyong kalooban, upang ang aming mga puso ay handang-handa, Panginoon, sa aming pagtanggap ng iyong pong mensahe, ng iyong mga salita. Maraming maraming salamat, O Diyos. Patuloy ang aming pagpupuri sa iyo at pagpaparangal. Hinihingi namin aming banal na Espiritu na ikaw po ang magpastor sa amin, kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan, ng kaalaman, kaunawaan sa iyo pong mensahe na maririnig po namin.
Lord, maraming salamat because we know na ang mensaheng ito ay para sa amin. Ikaw lamang ang aming maririnig, ikaw lamang ang aming maitataas, ikaw lamang ang papapurihan, Panginoong Kristo sa mensaheng ito. Maraming salamat, Lord. We give you all the glory. We give you all the praises and adoration. So Lord, sa oras na ito, patuloy na ikaw ang aming itataas at maraming salamat dahil ang 11 years, Lord God, ay isang patunay na buhay at tunay ang aming Diyos. Maraming salamat sa iyo, ang lahat ng papuri, pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. In Jesus' name we pray, by the power of our dear Holy Spirit. Amen. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan. Again, happy 11th anniversary celebration po sa bawat isa sa atin. Mapa Cavite, Batangas o saan ka mang lugar ngayon na naroroon ay binabati po natin at pinasasalamatan ng ang Diyos sa inyong buhay. Binabati natin, ayan, si kapatid na Divine at ang kanyang buong pamilya. Good morning. Bati rin natin, kasama natin si Nanay Dory Hermino. Ayan, good morning. Happy anniversary, Nanay. Ayan, nabati rin natin si ang aking pong pinsan, si Kuya JB. Good morning at sa kanyang buong pamilya. Ayan, binabati rin natin si Brother Jano. Ayan, good morning at ang kanyang buong pamilya. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Ayan, purihin po ang Panginoon. At tayo po ay nasa espesyal na araw ngayong linggong ito. At live na live po tayong napapanood. Mamaya po ay mapapanood din po tayo sa YouTube, sa ating YouTube channel, no po, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Pwede nyo po itong bisitahin. Pwede po kayong mag-like, subscribe, i-hit ang notification bell para po lagi kayong updated. Mamaya meron tayong YouTube premiere para sa replay po ng ating live broadcast. Ayan, purihin po ang Panginoon. Again, bahagi po kayong lahat ng anibersaryong ito. Hindi lang po Cavite, no? Hindi lang partikular sa Cavite, kundi sa bawat lugar at bawat bahagi po ng sulok ng mundo na napapanood po at naabot ang ating live broadcast. Papasalamat tayo mga kapatid dahil patuloy ang biyaya ng Lord na nararanasan po nating lahat. No po? Okay? So, purihin po ang Panginoon. Alam kong ready ka na. Ready ka na ba mga kapatid? Ready ka na sa gagawin ng Diyos sa umagang ito sa ating lahat? Ipagpapatuloy po natin ang uling bahagi ng ating pong gawain, no po, ng ating series patungkol po sa Genesis, no po. At excited po ko na bakit ito ang ating tema dahil naniniwala po ako na sa mga panahong ito, ang Diyos lamang ang pwede nating asahan, ang Diyos lamang ang pwede nating kapitan, ang Diyos lamang ang pwede nating pagkatiwalaan. Ayan, good morning kapatid na Karen Cortez at sa inyong buong pamilya. Alam po natin na sa bahaging ito, tinuturuan po tayo ng Diyos na lalo pang makita at mapatunayan ng Diyos ang ating pananampalataya at paniniwala, pagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Ipagpapatuloy natin ang huling bahagi po ng Genesis chapter 22 ngayong pong araw na ito. At mamaya po sa face-to-face ay babahagi din po natin ito. At naniniwala po ko mas marami pa tayong matututunan dito sa Genesis 22 kahit na sa last part. Tandaan natin si Lord, kada huling bahagi ay meron po yung mga pasabog na ginagawa sa ating buhay. At excited ka dapat sa ihahayag ng Banal na Espiritu sa atin ngayong umagang ito. Siyempre, para pa rin maluwalhati si Kristo sa ating mga buhay. Okay, ang ating pong topic sa buong buwan na ito is the Lord will provide sa Genesis 22. Pinag-usapan na po natin yung unang bahagi ng subukin ng Diyos si Abraham. Balikan natin yung verse. Verse 1, dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya.
Pagkatapos sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Pinag-usapan din po natin last 2 weeks ago yung pagtugon ni Abraham sa pamagitan ng kanyang pagsunod nang utusan siya ng Diyos na ihandog si Isaac, ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. At ngayon po ay tumugon siya sa pamagitan po ng pagsunod. Basahin natin verse 3. Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang dalawa niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinasabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa dalawa niyang alipin, dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno. Dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos, babalik din kami agad. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at siya ang nagdala ng itak at sulo. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, Ama, sumagot si Abraham, bakit anak? Nagtanong si Isaac, may dala po tayong sulo at panggatong, pero nasaan po ang tupa na ihahandog? Sa verse 8, sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. At nagpatuloy sila sa paglalakad. So ito po yung ating sentro ng ating verse, ng ating series, no po, sa Genesis 22:8, na kung saan sinabi ng Diyos kay Abraham, Anak, sinabi ni Abraham sa kanyang sarili na ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog. Okay? So sa part 3, pinag-usapan natin ang substitute offering ng Diyos para kapalit ni Isaac ay walang iba, yung tupa na tinutukoy doon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. God provides a substitute offering. In verse 9, nang dumating sa lugar sina Abraham at Isaac, sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Verse 10, kinuha niya ang itak at nang papatay na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, Abraham, Abraham. Sumagot si Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang anak mo. Ngayong napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Verse 13, paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at inihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Verse 14, dito po tayo natapos. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ng Panginoon. Ito ang pinagmulan ng kasabihang sa bundok ng Panginoon may inilaan siya. Ngayon po ay tutungtong na po tayo sa ika-4 na bahagi na may pinamagatang God reaffirms His promise. Pag sinabing reaffirms, ang sa Tagalog po ng salitang ito ay muling ipinagtibay. Muling pinagtibay. Ibig sabihin ng Diyos, nang makita ng Diyos at napatunayan ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham, nang ialay niya at hindi niya ipinagkait ang kanyang pinakamamahal at kaisa-isang anak na si Isaac, nakita ng Diyos ang katapatan at pagtitiwala ni Abraham sa gitna ng matindi at mabigat na pagsubok, ay nakita yun ng Diyos. Nang makita ng Diyos at napatunayan ng Diyos na totoo ang kanyang pananampalataya at pagsunod, pinagtibay ng Diyos, mas lalo pang pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako. Yan po yung ating pag-uusapan at
mensahe sa anibersaryo din po ng ating pong pinakamamahal na iglesia ng Panginoon. Okay, simulan po natin no po sa introduction. Dapat maintindihan po natin na bilang mga Kristiyano, patuloy at patuloy dapat nating pinaniniwalaan na ang Diyos ang nagpapatibay ng kanyang pangako para sa atin. At lalo pong tumitibay ang kanyang pagtupad sa kanyang mga pangako para sa ating lahat sa tuwing nakikita at napapatunayan ng Diyos ang ating pagsunod sa Kanya. No? Ang pagsunod natin at ang ating pananampalataya sa Kanya. Alam nating lahat na maaasahan natin ng Diyos na siyang magbibigay ng lahat ng ating kailangan. From our series, from our team sa anniversary ito, that God will provide, alam natin na maaasahan natin ang Diyos. Amen po ba? Maaasahan mo ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng iyong kailangan, sa iyong kaligtasan, at para manatili kang ligtas hanggang sa dulo, talagang maaasahan mo ang Diyos yan. Si Lord ang talagang tunay at tapat na maaasahan mo sa lahat ng panahon at sitwasyon ng ating buhay. Lalo po sa panahon na ito na hindi natin mawari ang sitwasyon ng ating pong panahon, no? Itong nangyaring pagsasanib puwersa ni Karina at ng habagat na kung saan puminsala sa maraming bahagi po ng Pilipinas at nilubog talaga ng baha. Sa panahon ng mga pagsubok na ito, walang nakapaghanda sa mga ganitong klaseng unos at trahedya ng buhay. Marami pong nawalan ng tahanan, marami ring nawalan ng pamilya, nawalan ng mga ari-arian, nawalan ng mga pananim, nasira ang lahat, no po. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, kalaban mo ba naman panahon, kalaban mo ba naman bagyo, mapinsala pa yung bagyo, so wala kang pwedeng ibang asahan kundi ang Diyos lamang. No? Kasi naman mga kapatid, sa totoo lang, kahit na alam natin sa ating sarili na maaasahan natin ang Diyos, dumadating sa panahon na ang dali-dali nating pagdudahan ang kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Again, alam nating maaasahan ng Diyos na ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan para tayo maligtas, manatiling ligtas hanggang sa dulo. Ang problema, ang dali sa atin, ang kalaban ng ating pagtitiwala at pananampalataya, madali po sa atin na talagang pagdudahan ang pangako ng Diyos kung totoo ba ito o hindi, ipagkakaloob ba niya ito o hindi, no? Ibibigay niya ba, ipoprovide niya ba kung ano ang ating kailangan? Ang kalaban mo dyan ay pagdududa. Kaya nahihirapan tayong hawakan ang pangako ng Diyos sa ating buhay, kaya nahihirapan tayong sumunod at sundin ang pangako ng Diyos, pagtiwalaan ang pangako ng Diyos, asahan ang pangako ng Diyos, kasi mas malaki po yung ating pagdududa sa kanyang mga pangako kung ipoprovide ba niya kung ano ang ating kailangan. Kaya naman, nakita natin sa buhay ni Abraham, ano ang naging resulta ng kanyang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. So si Abraham, ang resulta ng kanyang patunay na siya'y tunay na nagtitiwala at nananampalataya ay ang kanyang naging pagsunod sa Panginoon sa kabila ng mabigat na pagsubok. Okay? Abraham passing the test. At bilang resulta ng kanyang pagpasa, bilang pagtatagumpay sa kanyang nakalipas na pagsubok, bilang resulta ng kanyang pagsunod na udyok ng kanyang pananampalataya, kung saan nakabatay sa pangako ng Diyos ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ano po ang kanyang tinanggap? Tumanggap po siya ng pangako muli sa Panginoon na galing sa Panginoon at pinagtibay ng Diyos ang mga pangakong ito. Basahin po natin yung verse 15, I mean. Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Dahil nakita ng Diyos ang ginawang pagsunod ni Abraham, hindi niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak.
tinawag muli siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Ito po ang sinabi sa verse 16, sinabi ng anghel ng Diyos, ito ang sinasabi ng Panginoon. Abraham, makinig ka. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tingnan po natin yung story. Sabi ng Panginoon kay Abraham sa pamagitan ng kanyang anghel, sumusumpa ako sa sarili ko. Ayan ha, tingnan niyo po yung simula. Sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Okay? Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Verse 18. At sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. Okay. Pangako ng Diyos, ang daladala ni Abraham nang umakyat po siya at sundin ang inuutos ng Diyos na ialay bilang handog na sinusunog ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak na si Isaac. Pangako ng Diyos ang tanging niyang pinangahawakan. No po? Ang tanging niyang pinangahawakan ay pangako ng Diyos pag-akyat sa bundok. Pagbaba ni Abraham sa bundok, pangako pa rin ng Diyos ang bitbit niya. Pagbaba ng bundok. Again, pangako ng Diyos ang kanyang dala nang siya'y umakyat sa bundok. Pangako pa rin ng Diyos ang kanyang dala-dala, ang kanyang bitbit, pagbaba sa may bundok. At tulad ng sinabi niya sa kanyang mga tauhan, kung naaalala niyo po sa verse 19, balikan natin yung 19. Binalikan ni Abraham at ni Isaac ang kanilang mga alipin at bumalik sila sa Beersheba at doon na nanirahan. Kung naaalala niyo po, tulad ng sinabi ni Abraham sa kanyang dalawang alipin na kasama nila ni Isaac, babalik kami rito, sasamba lang kami sa Diyos. No? Sabi niya, sa mga tauhan niya, babalik sila ng anak niya. At ito nga po ang katuparan nito sa verse 19. Pagkatapos nito, binalikan ni Abraham at Isaac ang kanilang mga alipin at bumalik sila sa Beersheba, saan sila nakastay at doon sila nanirahan. So yung pangako na yon, yung pangako naman ng Diyos na yon, parehas din naman sa sinabi ng Diyos na pangako na ito sa verse 16 to 18, na kung saan mga kapatid, yung pangako ng Diyos nung una sa Genesis 12 verse 1 to 3, sa pangako ng Diyos dito sa Genesis 22 ay parehas din, no? Pero nagkaroon din ng pagbabago. Kung mapapansin niyo po, balikan natin yung text. Ayan, uso ko lang ito. Balikan natin. Pag binalikan niyo po yung pangako, may pagbabago ng kaunti, may makikita po kayo, tumaas po yung level ng promise ni God kay Abraham. Ibig sabihin, may pangako na ang Diyos at dahil napatunayan ng Diyos na tunay ang pananampalataya at pagsunod ni Abraham, itinaas pa ng Diyos ang level ng kanyang pangako para kay Abraham. Wow! Ibig sabihin, no? Totoo yung sinasabing, mas na level up pa yung promise ni God. Mas lalo pang gumanda ang promise ni God. Sabi niya, mga kapatid, balikan natin to yung verse 16. Ito ang sinasabi ng Panginoon. No? Sabi niya noon, I will bless you. But this time, ang sabi ng Panginoon, I will surely bless you. Sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos. Grabe. I will surely. Yan sa Ingles. Dati, I will bless you lang sa Genesis 12. Pero pag tiningnan nyo po ngayon sa Genesis 22, nag-level up. Meron ng surely, I will surely bless you. Ang sabi pa niya, sabi niya dati, pararamihin ang lahi niya.
na parang bituin. Ngayon parang buhangin na sa dagat, may dagdag na. Buhangin sa dagat, no? I will surely, sabi niya, I will surely na, sabi, multiply your offspring. No? Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Bibigyan kita. Sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos, bibigyan kita ng lahi. At ito pa mga kapatid, sabi niya, hindi lang pararami ng lahi na kasindami ng bituin at buhangin sa dalampasigan. Sabi niya, your victory over your enemies, ito yung added feature. Ito po yung dagdag, pag-level up sa pangako ng Diyos kay Abraham. Your victory over the enemies, no? Sabi, sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Nako, grabe. Grabe yung favor na ito. Grabe yung pag-level up ng Lord sa promise niya. Yung victory over the enemies, added feature yon. At yung sinabi niyang, in you all the families of the earth shall be blessed. Tingnan natin ha. At sa pamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin. In your offspring shall the nation of the earth be blessed. Alam niyo po, kapag nangako naman talaga ang Diyos, tutuparin niya. No? Again, kapag nangako naman talaga ang Diyos, talagang tutuparin niya yun. Pero dito, ikinabit ng Diyos na mayroong salitang sumusumpa ako sa aking sarili. No? Ikinabit ng Diyos ang salitang sumusumpa, ibig sabihin, para maipakita na, ano ang papakita niya? Ginagarantiyahan ko na ang aking mga pangako sa iyo, Abraham, ay tutuparin ko at sisiguraduhin kong matutupad. At sabi sa verse 18, balikan natin, at dahil sumunod ka sa akin, no? Because you have done this. Balikan natin yung verse 16. Sinasabi ng Panginoon, sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Okay? Because you have obeyed my voice, no po, at sinumunod ka sa akin at tinupad mo ang iyong tinupad mo at pinakita mo, pinatunayan mo ng iyong pananampalataya. Nako, sabi ng Lord, hindi lang nangako ang Diyos, no, sa kanya, no? Kundi nangako ang Diyos at sumumpa siya sa kanyang sarili. By myself I have sworn. Isipin mo, ang Diyos, sumumpa siya sa kanyang sarili na tutuparin niya ang pangakong ito para kay Abraham. Dahil napatunayan niya, no, na sumunod talaga si Abraham at napatunayan niya ang kanyang katapatan at pananampalataya sa kanya. So ano ba ang purpose? Ano ba ang talagang meaning ng pagsumpa ng Diyos sa kanyang sarili? Ibig sabihin ng sumusumpa, nangangako eh. Ang Diyos ginagarantihan niya, no, na yung kanyang sinasabi ay mangyayari at matutupad. Sa ating mga tao, mga kapatid, mahirap magsalita na ako ang gagarantor sa iyo, ako ang mananagot, ako ang magpapatupad, magpapatibay. Nako, mahirap garantiyahan ng salita ng tao. Pero dito sa puntong ito, mismong ang Diyos na nagpo-provide sa lahat, ang siyang nangako sa kanya at sumumpa sa kanyang sarili, natutuparin niya ang kanyang naipangako para kay Abraham. At para bigyan tayo ng strong encouragement ng Lord, sinabi sa Hebrews chapter 6, balikan natin yung Hebrews chapter 6 verse 13 to 18. Tingnan nyo ang karanasan ni Abraham. Sabi na po ito sa New Testament ng sumulat ng Hebreo. Tingnan nyo ang karanasan ni Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya. Again,
Sinabi ng Diyos, nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi po siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya, kundi ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makahihigit pa sa kanyang pangalan. Again, ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makakahigit sa kanyang pangalan. Walang makakahigit sa kanya. Amen? So sa verse 14, sinabi niya, talagang pagpapalain kita at pararamihin ko ang lahi mo. Dahil ang Diyos, pangalan niya ang kadikit dito. Pangalan niya ang nakataya dito. Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, talagang pagpapalain kita at talagang pararamihin ko ang lahi mo. Verse 15 ng Hebreo 6, pagkatapos ng matyagang paghihintay, natanggap ni Abraham ang mga ipinangako ng Diyos sa kanya. Verse 16, nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng Diyos na mas nakahigit sa kanila para paniwalaan sila at wala nang pag-usapan pa. Pag si God na yon. Pag nangako ka sa Diyos, pag pinangako mo ang sarili mo sa isang tao sa pamagitan ng Diyos, sa Diyos kayo nangangako isa-isa't isa, wala nang mas nakahigit na pangalan kaysa sa anumang pangalan. So sabi dito, kapag nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng Diyos na mas nakahigit sa kanila, para paniwalaan sila, wala nang pag-uusapan pa. Kasi si Lord na ang final authority, si Lord na ang final sa lahat ng final. So, ibig sabihin, pinapangako sa atin ng Panginoon yan. No po? Ganito rin ang ginawa ng Diyos noon sa mga taong pinangakuan niya. Ipinakita niya sa kanila sa pamagitan ng panunumpa na tutuparin ng Diyos ang pangako niya. Verse 18, at ang dalawang bagay na ito, ang pangako niya at panunumpa ay, itong salitang ito, pangako at panunumpa ay hindi mababago dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Uulitin ko po, pag ang Diyos nangako, hindi siya magsisinungaling. Hindi magagawang magsinungaling ng Diyos, lalo na kapag siya ang nagsalita. At lalo na kung ginarantihan pa ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? So sa puntong ito, kaya tayo mga nagpakalinga sa Kanya, sabi ng Lord, kung ikaw ay nagpakalinga sa Kanya, ay may matibay ka na pag-asa na pinangahawakan, na gagawin ng Diyos ang ipinangako niya sa atin. Basta magpakalinga tayo sa Kanya, magpakatibay sa ating pag-asang hinahawakan na may gagawin ng Diyos at tutuparin ng Diyos ang Kanyang pangako para sa atin. Ang tanong, kapag tayo ba'y dumadaan sa mga pagsubok, bumabagsak ba tayo o pumapasa? Marami po sa atin dumadanas ng iba't ibang klase ng pagsubok, mabigat, mahirap, katamtaman. Pero sa totoo lang mga kapatid, mas marami ang pagkakataong sa halip na tayo'y pumasa sa pagsubok, ay madalas bumabagsak tayo. So kung tayo'y bumagsak, katulad ba tayo ni Abraham na pumasa sa exam, pumasa sa test, pumasa sa mga pagsubok ng Diyos, pero kadalasan bumabagsak tayo eh. Maraming pagkakataon, hindi lang tayo bumabagsak sa pagsubok, marami rin pagkakataon na humihina ang ating tiwala sa Diyos. Marami din pagkakataon na sumusuway tayo sa mga utos ng Diyos sa atin. Sumusuway tayo sa kalooban ng Diyos sa atin. So, hindi tayo katulad ni Abraham na nakapasa, na nagtiwala, na hindi sumuway sa Diyos. Pero tayo mga tao, paano yan? Bumagsak tayo sa pagsubok, umihina ang ating pananampalataya at pagtitiwala, sumusuway tayo sa utos niya, so paano na yan? Ang nais ng Panginoong sabihin sa iyo ngayong umaga, sa ating lahat, meron siyang good news. Ang good news ng Diyos para sa atin ay ito.
Hindi nakasalalay ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi sa atin nakasalalay ang pangako niya. Uulitin ko po, hindi sa atin na mga tao nakasalalay ang pangako ng Diyos. Pastor, buti na lang ba nakapasa si Abraham? Hindi kay Abraham, pumipiyok pa, hindi kay Abraham nakasalalay ang pangako ng Diyos lamang. Dahil nakapasa lang siya. No, hindi siya. Pero salamat dahil ipinakita sa atin ng Diyos yung pagpasa ni Abraham sa mga pagsubok ng Diyos sa kanya. Buti na lang, may isa pang nakapasa na kung saan itong pagpasa niya sa mga pagsubok na ito ang nagdala sa atin ng tunay na kalayaan at kaligtasan. Buti na lang, si Jesus, naipasa niya ang pagsubok sa panahon ng kanyang mabigat na mga pagsubok, katulad ng mga Israelites. Buti na lang si Jesus, naipasa niya ang pagsubok nung siya'y nandoon sa Garden of Gethsemane, hindi katulad ni Adan. Ano po? Naalala niyo si Jesus, nandun siya sa hardin at sinasabi niya sa Panginoon, sa kanyang ama, Ama, ilayo niyo po ako sa mabigat na saro ng pagdurusa na ito. Kung maaari lang, pero wag po ang aking kalooban ng masunod, kundi ang iyong kalooban. Amen? Buti na lang naipasa ni Kristo ang exam na ito, ang mabigat na pagsubok na ito. Ang pagsunod ni Jesus sa Ama, hanggang sa kamatayan, sa krus, no po, ito po ang naggagarantiya sa atin na lahat ng mga pangako ng Diyos ay para sa atin ay tutuparin niya. Ulitin ko po. Ang pagsunod ni Jesus sa Diyos Ama sa panahon na nandun siya sa gitna ng pagdurusa, bago siya ipako sa krus, hanggang sa kamatayan sa krus, lahat po ng kanyang ginawa para sa atin, 2,000 taon na nakakalipas sa krus ng Kalbaryo, ay naggagarantiya sa atin yung kanyang finished work sa cross ni si Jesus na ating tagapagligtas, no po, na namatay para sa iyo, para sa katubusan ng iyong kasalanan. Ang kanyang ginawa ay garantiya. Natuto pa rin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin dahil kay Kristo. Hindi dahil sa nakapasa ka, hindi dahil sa karapat-dapat ka. Bonus na lang kapag napatunayan ng Diyos ang iyong pagsunod katulad ni Abraham. Pero hindi dahil kay Abraham, hindi rin dahil sa iyong husay at galing, hindi rin dahil sa iyong kabanalan, hindi rin dahil sa iyong effort, mga kapatid, bonus na lang yan. Yan ay dahil kay Kristo Jesus. Kaya nung ginawa ng Diyos na si Isaac, pinalitan ng Diyos ng tupa, ang perfect substitute ng offering na ginawa ni Abraham ay ang tupa na inihandog ng Diyos para sa kanila. Ang tupang iyon ay walang iba kundi si Kristo Jesus, a perfect substitute sa ating mga kasalanan, sa ating buhay, para maging karapat-dapat tayo sa mga pangako ng Panginoon para sa atin. At si Jesus ang guarantee, no, ng pangako ng Diyos. Kung gusto mo ng garantiya, ng gagarantor, si Jesus yon sa mga pangako ng Panginoon para sa iyo. Dahil inihandog na ni Jesus ang sarili niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. At siya ang makakapitan natin sa mga pangako ng Diyos para sa atin. Kaya sa mga panahon na feeling mo, feeling ko, at feeling nating lahat na walang-wala tayo, na wala na tayong pag-asa, na hindi tayo nakukontento kung ano ang meron tayo, kapag dumadating po tayo sa puntong yon, mga kapatid, lagi mong isipin si Jesus. Dahil si Jesus pa lang, sapat na para sa atin. Si Jesus pa lang, sapat na para alisin at punan ang mga pagkakataong nawawalan tayo ng pananampalataya. Si Jesus lang, sapat na para mabalik yung ating
pakiramdam na walang-wala tayo, na hindi tayo nakukontento, kung anong meron tayo, sapat na si Jesus. Always remember, sinabi ng Panginoon sa Filipos chapter 4 verse 19, at dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Imagine mga kapatid, ngayong ikaw ay na kay Kristo Jesus na, sabi ng Panginoon, ibibigay sa atin ng ating Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. He will provide. He will supply what we need. Amen. Siya ang magsusupply. Siya ang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan mula sa kasaganaan ng kanyang kayamanan. Amen. So, hindi natin kailangan kumapit sa iba. Hindi natin, sa panahon na walang-wala tayo, sa panahon na hindi tayo makontento, wala tayong pwedeng kapitan kundi ang Panginoon. Si Jesus sapat na para tuparin ng Diyos ang mga pangako niya sa ating buhay. Amen? So ito'y paalala sa atin na sa tuwing tayo nanghihina sa ating pagtitiwala at pananampalataya, lumapit tayo kay Jesus, kumapit tayo sa Diyos. Huwag tayong kakapit sa iba. Sa panahon na natutokso tayo na magkasala, sa panahon na parang gustong-gusto nating kumapit sa kasalanan, no? Sa tuwing tayo ay natutokso na sa pita ng laman, sa tuwing tayo ay natutokso na sa pera, na magmahal sa pera, magmahal sa kapangyarihan, alam niyo po, isa lang ang napatunayan natin dito sa puntong ito, sa buhay ni Abraham, na mapagkakatiwalaan nating sapat ang probisyon ng Diyos para sa ating lahat. At ginagarantihan niya ng Diyos sa mga anak niya na mapapatunayan niya na tunay ang pananampalataya at tunay ang kanyang magiging pagsunod sa kabila ng anumang hamon ng buhay. Alam niyo po ang Panginoon, natutuwa tayo dahil ganito magmahal ang ating Diyos, no, sa pamagitan ni Kristo. Kaya sa panahon na nararanasan natin yung mabibigat na hamon na ito, lahat tayo may pinagdadaanan. Iba-ibang bigat, may mas mabigat, may napakabigat at sobrang bigat. Sa panahon na ito mga kapatid, lalo na pahirap ang sitwasyon ng ating buhay, laging pinapaalala sa atin ng Diyos na mapagkakatiwalaan siya at makakapitan natin siya. Sapat ang probisyon ng Diyos para sa atin. 11 years mga kapatid, ito po'y patunay na tapat ang Diyos. 31 years ng Lemery, Batangas, pinatutunayan araw-araw ng Diyos. At sinasabi araw-araw ng Diyos na mapagkakatiwalaan natin na sapat ang probisyon ng Diyos para sa atin. At kung ikaw ay naririto ngayon, sinasabi ng Panginoon sa iyo na mapagkakatiwalaan mo, ginagarantihan ng Diyos sa iyo na mapagkakatiwalaan mo siya at sapat ang probisyon niya para sa iyo at sapat na si Kristo para tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako, lalo na sa mga anak niyang sumusunod, nagtitiwala at mapapatunayan niya na sa gitna ng hamon ng buhay, si Lord lang ang pwede kong makapitan. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang anumang pagsubok na darating sa atin na hindi naranasan ng ibang tao. Kapag iniisip natin kung mabigat ang pagsubok natin ngayon, merong mas nakaranas ng higit pa sa ating mga pinagdadaanan. Pero ang pagkakaiba lamang, yung pagsubok nila maaring napasa ba nila o bumagsak ba sila. Pero i-look forward natin yung mga taong nakalagpas sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Sabi dito mga kapatid, walang pagsubok na dumarating sa atin, sa iyo, sa inyo, na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit, anong bottom line ng mensaheng ito? Maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Ang bottom line ng mga trials, ang bottom line ng mga testings, anong bottom line ng mga problema at pagsubok ng buhay, ay yung salitang maaasahan mo ang pangako ng Diyos. Na maaasahan mo ang pangako ng Diyos, lalo na kung si Kristo ay sumasa iyo.
At hindi ka pababayaan ng Diyos na susubukin ka na higit pa sa iyong makakaya. Kaya kung may pagsubok tayo, no, isang paalala sa atin ng palagi ng Panginoon, sapat si Jesus para sa ating mga dinadaan ng pagsubok. The Lord will provide. God will provide. At ang maganda dito mga kapatid, yung pagsubok na ito, sabi ng Lord, may paalala sa dulo eh. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, ikaw ba? Dumadanas ng pagsubok? May pinagdadaanan ka bang pagsubok? Ito paalala ni Lord. Kung dumaranas ka ng pagsubok, gagawa siya ng paraan. Sino gagawa ng paraan, mga kapatid? Sino ang gagawa ng paraan? Gagawa siya ng paraan. Para ano? Para pagtagumpayin tayo sa mga pagsubok na ito. Amen. Kung dumaranas ka ng pagsubok, ano sabi ng Panginoon? Gagawa siya ng paraan. He will make a way where there seems to be no way. Mga kapatid. Amen. Gagawa siya ng paraan. Gagawa siya ng paraan. Gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok na ito. Kaya kapit lang. Tiwala lang. Manampalataya lang tayo. Lord, kaya na mapagtatagumpayan namin ito. Kaya namin ito. Sapat ang probisyon mo para sa amin. Kakapit kami sa iyo. Hindi natin kailangan kumapit sa iba. Kakapit na lang tayo sa Diyos. Kakapit na lang tayo kay Jesus. At hindi lang yon mga kapatid. Hindi lang siya gagawa ng paraan para sa iyo. Sinabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Biyaya pa lang ng Diyos, sapat na sa iyo. Dahil, bakit daw? Ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Wow! Napapalakpak si Pastor. Yung kapangyarihan ng Diyos nakikita sa iyong kahinaan. Sa gitna ng mga pagsubok, nakakabangon ka pa. Sa gitna ng mga mahihirap na pinagdadaanan mo, paano ka nakakabangon? Paano ka pa nakakapagtagumpay? Lahat yan. Nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong kahinaan. Kaya buong galak, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa Kristiyano sa mga taga-Korinto, kaya buong galak nating ipagmalaki. Ako mismo, buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Nang sa ganon, ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Lord, meron na kaming pagsubok na ganito eh. Ito yung aming pagsubok eh. Salamat, dahil kahit na nandito kami sa gitna ng pagsubok, sapat ang iyong biyaya. My grace is sufficient for you. Amen. Sapat ang biyaya ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nakikita sa iyong mga kahinaan. Naalala ko pala yung sinabi ng isang lingkod ng Diyos na hindi raw galing sa Diyos ang mga pagsubok. Naniniwala ako, mga kapatid, hindi siya magbibigay ng pagsubok na hindi nating kakayanin. Sa puntong ito, gagawa ang Diyos ng dahilan, ng paraan, para makalagpas tayo, mapagtagumpayan natin ng mga pagsubok na ito. Ba't kailangan ba ng pagsubok? Kasi dito tumitibay ang ating pananampalataya. Dito napapatunayan ng Diyos na tunay ang ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya. At sa gitna ng mga kahinaan, sa gitna ng mga pagsubok na ito, nahayag ang biyaya ng Diyos sa atin. Tandaan natin, sapat sa atin ang Kanyang biyaya. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Ang kapangyarihan niya ay nahahayag at nakikita sa gitna ng ating mga kahinaan. Kaya pagmalaki natin, sabi ni Pablo, dapat pinagmamalaki natin ang ating kahinaan nang sa ganon, sa panahon ng ating mga kahinaan, lagi nating mararanasan ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. So pinapakita sa atin ng Lord, hindi na natin kailangan tumingin pa sa iba.
Hindi na natin kailangan hanapin pa sa mundo ang Diyos. Ang sa Diyos lang natin matatagpuan. Ulitin ko po hindi na natin kailangan tumingin pa sa iba. Hindi na natin kailangan hanapin sa mundo. Nasa Diyos lang naman talaga natin matatagpuan. Mananatili tayong tapat hanggang wakas. Makapagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Makakasunod tayo gaano man ka-imperfect ang ating buhay. Perfect ka ba? Hindi naman. Perfect ba ako? Hindi naman. Nagkakamali pa rin tayo. Pero salamat sa Diyos, sa Kanyang biyaya, sa gitna ng mga pagsubok na ito, tinuturuan tayong manatili hanggang ng tapat hanggang wakas. Lord, nagkamali ako Nakakaramdam ako na parang nawawalan ako ng tiwala So sapat ang probisyon ng Panginoon. Tapat ang Diyos. Tutulungan niya tayo. At alam kong napatunayan na ng Diyos yan sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, hindi Kanya iniwanan. Hindi Kanya pinagkulang. Sapat ang Kanyang biyaya sa gitna ng mga hamon at pagsubok ng buhay. 11 years is not a joke, mga kapatid. 11 years ng HPCI Cavite ay hindi biro. Nagsimulang walang pera, nagsimula walang lahat. May dumating na mga tao, umalis na mga tao, dumating uli, bumalik, nawala, mga kapatid, nanatili. Mga kapatid, sa puntong ito, makikita natin, tapat pa rin ang Diyos. Hindi pa rin niya tayo pinabayaan. Nawala si face-to-face sa Cavite, nagkaroon ng online. Ilang taon na ngayon nagrara ng online? 2020, 2021, 22, 23, 24, almost 4 years na nasa online broadcast. Tapat pa rin ang Diyos. Hindi pa rin niya tayo pinagkukulang. 11 years. Hindi biro yan, mga kapatid. Lahat yan ay dahil sa probisyon ng Panginoon. Salamat dahil may perfect substitute. Kasi naisip ko, kung si Isaac ang inoffer ni Abraham sa Diyos, maaaring balikan ni Abraham ang Diyos Ayan ako nga naghandog ng anak ko Bagamat alam ng Diyos na alam din ni Abraham yon na galing sa Diyos si Isaac. Pero kapag ikaw galing sa iyo yung ihahandog mo, pwede kang manumbat Pero sa puntong ito, meron tayong perfect substitute. May pinalit mismo ang Diyos ang nagkaloob ng ihahandog niyang tupa. Mismong si Jesus ang ipinalit niya na dapat ang tao, ikaw at ako ang dapat magdusa sa kasalanang ginawa naman natin. Tayo naman talagang dapat magparusahan kung tayo ang nagpapalinis ng sarili nating kasalanan, kung tayo ang nag-o-offer, tayo ang nag-e-effort, nako mga kapatid, sigurado at garantisado, Lord, magrereklamo tayo, manunumbat tayo, Lord, ginawa ko ng lahat, ba't ganito? Pero kung alam mo ng lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay probisyon ng Panginoon, na wala kang effort na gagawin, na wala ka man lang tinulong sa sarili mo, si Lord ng lahat ng gumawa, wala tayong karapatang magreklamo sa Diyos at magalit sa Diyos, ba't natin pinagdadaanan ito? Bakit? Kasi si Lord ang nagkaloob At dahil meron tayong perfect substitute, sapat ang probisyon niya. Sapat ang probisyon ng Diyos, ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin. His grace is sufficient for us. Makikita mo yan, mga kapatid, sa kanyang mga sinabi sa Roma chapter 8 verse 32. Kung ang sarili niyang anak hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Uulitin ko po, kung sarili nga niyang anak, sariling anak ng Diyos Ama, hindi niya ipinagkait, sa halip, ibinigay niya ito para sa atin, ang lahat ng bagay, matindi na ito. Hindi nga niya ipinagkait ang anak niya Sa halip, binigay pa para sa iyo Ano pa ang hindi kayang ibigay sa atin ng Diyos? Sabi ng Lord, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Amen.
Amen po ba mga kapatid? So ito yung mga paalala ng Diyos sa atin na dapat po nating panghawakan, na dapat po nating pagkatiwalaan. Amen po ba mga kapatid? Hindi madali, hindi po madali mga kapatid. Mabigat, marami tayong pagdadaanan, marami tayong pagsubok na ating lalagpasan pa, pero kapit lang, sapat ang probisyon, sapat ang biyaya ng Panginoon para sa ating lahat, mga kapatid. And I know and I believe na ganyan ang nais ng Diyos na maintindihan at maramdaman mo sa mga oras na ito. 11 years, mga kapatid, ito ang laging ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Anak, sapat ang probisyon ko, sapat ang biyaya ko para sa iyo. Tingnan niyo yung word ng Lord, tiyak ibibigay niya. Hindi niya nga ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Lahat ng bagay na kailangan natin para sa kaligtasan natin hanggang sa dulo, alam natin ang Diyos tapat. Alam natin si Lord, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ipagkakaloob niya yung mga bagay na kailangan natin. Amen. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Nandiyan pa po ba kayo? 'Di ba? Ipagkakaloob niya 'yan. Magtiwala, maniwala ka lamang kay Kristo. Sapat si Kristo sa lahat ng ating pinagdadaanan. At kung naniniwala ka lang, lalo mong mararanasan ang patuloy na biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. At ako po'y naniniwala dyan na dakila ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Amen? Tandaan natin, hindi lahat ng kagustuhan natin, hindi lahat ng pinapangarap natin, ang siyang tutuparin ng Diyos. Ulitin ko po mga kapatid, malinaw. Tiyak na ibibigay niya sa atin ang lahat ng bagay. Lahat ng kailangan mo ipagkakaloob niya. Pero hindi lahat ng kagustuhan mo, hindi lahat ng pinapangarap mo ang sinasabi ng Diyos, kundi lahat ng kailangan natin. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng bagay. Kung hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, hindi niya pagkakait sa atin yung mga bagay na kailangan natin. At hindi lahat ng kagustuhan mo, hindi lahat ng pinapangarap mo, hindi lahat ng layaw mo, ipagkakaloob ng Diyos. Ang sabi niya, lahat ng iyong kailangan. Nais kong awitin natin ang mensahe ng Panginoon na ito. Napakaganda nito, isa sa mga paborito kong inaawit ito nung araw, nung ako'y bata-bata pa. Huwag yun nang tanungin kung kailan yun. Ayun naman. Bago tayo dumako dito, nais kong awitin natin, bago tayo manalangin, awitin natin itong napaka-espesyal na awitin para sa akin. Malapit sa akin itong awit na ito. Ang title po nito ay Dakilang Pagmamahal. At nais kong i-share sa inyo. At yung isa pa ay yung napakabuti ng Diyos. Medley po ito. At nais kong damhin po natin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito sa pamagitan po ng mga natutunan natin ngayon pong umagang ito sa pamagitan ng awit na ito. Sama-sama po tayong makinig, sumamba at namnamin ang kabutihan ng Diyos at katapatan ng Diyos na sapat si Kristo, sapat ang kanyang biyaya para sa ating lahat. Awitin po natin ito. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makaigit? Ngayon ka bang
Dahil sa nais mo, di man pansin, laki ng pagmamahal mo. Pinagpapalingan ko, inarawan sa mga kasalanan mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang bugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang bugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Napakabuti mo, ating Diyos Ama. Iyong likha, luluwa natin
iyo. Kailan pa man sa buhay ko'y Thank you, dear Holy Spirit. Salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na ginagawa sa aming buhay. Salamat dahil si Kristo Jesus ay inihandog ang kanyang buhay. Salamat dahil hindi mo ipinagkait, O Diyos, ang iyong kaisa-isang anak na si Kristo Jesus. Salamat, Lord. Salamat, dear Holy Spirit. Dahil sa ginawa ni Jesus, dahil sa kanyang ibinigay, makakapitan namin ang iyong mga pangako. Makakapitan ka namin, O Diyos, sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na ika'y tapat at makakapitan namin ang iyong pangako, ang iyong katapatan. Sa panahon na feeling namin, O Diyos, na nangihina kami, sa panahon, Panginoon, na kami nawawala ng pag-asa, pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Sa panahon na hindi kami nakukontento sa kung ano ang meron kami. Sapat ka, O Jesus. Sapat ka, Panginoong Jesucristo, para sa amin. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga pangako that you will supply what we need. Salamat dahil pinangako mo na hindi na namin kailangan kumapit pa sa iba. Na sa panahon na kami dumadaan sa mga mabibigat na hamon, tukso ng buhay, tinuturuan mo kaming magtiwala sa iyo. Alam naming mapagkakatiwalaan ka na sapat ang iyong probisyon para sa amin. Thank you, Lord, dahil ikaw ang gumagawa ng paraan para mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa panahon na kami nangihina, Lord, tulungan mo kami na imbis na humugot kami ng lakas sa ibang tao, humugot kami ng pananampalataya at pagtitiwala na kung saan meron kaming Diyos na maaasahan na sapat ang biyaya para sa amin. Your grace, O God, is sufficient for every one of us. Hindi namin kailangan tumingin pa sa iba. Hindi namin kailangan hanapin sa mundong ito na tanging sa Diyos lang namin matatagpuan. Tulungan niyo kaming manatiling tapat hanggang wakas sa iyong biyaya, Panginoon. Tulungan niyo kami sa aming pagsisisi sa mga kasalanan, na sa aming pagsunod, gaano man kami kahina, makita sa amin, Panginoon, na sapat ang iyong biyaya, sapat ang iyong probisyon para mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Dahil sa aming mga kahinaan, makikita ang iyong pagkilos at kapangyarihan. Makikita ang iyong biyaya, Panginoon. Salamat dahil kahit sarili mong anak ay hindi mo ipinagkait, sa halip ibinigay mo pa para sa aming lahat. Kaya Lord, alam namin, ibibigay mo ng masagana ang lahat ng bagay na kailangan namin because you are truly our great provider. Lahat ng bagay na kailangan namin para sa aming kaligtasan hanggang sa dulo ay maasahan ka namin. Hindi lahat ng aming kagustuhan, hindi lahat ng aming pinapangarap, gaya ng iyong pangako, lahat ng aming kailangan. Maraming salamat, O Diyos. 11 years of your provision, your faithfulness, your goodness. Isa lang ang patunay. Kasama namin kayo sa ilang taong ipinagkakaloob mo sa amin. Thank you, Lord, because you are our great provider.
Tama ang temang ito, Panginoon, para sa amin ay pinagkaloob mo. That this year, your great provision, your great blessing awaits in every one of us right now. We claim it, we declare it by faith, and we declare goodness and your mercy, O God, your faithfulness, your blessing sa aming mga buhay. Thank you, Lord, because you are our great provider. Your grace is always sufficient for us. Your provision is always there for us. No matter what happen, ikaw ang kasama namin. Ikaw ang gagabay sa amin. Maraming salamat. We give you all the glory, our dear Jesus, our King of Kings, our Lord of Lords. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, and amen. Praise be to God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. 11 years of God's provision sa ating lahat, mga kapatid, at sa kanyang iglesia. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa atin sa ating live broadcast ngayong araw na ito. Maraming salamat, and I hope and I pray na talagang ang Diyos ay nangusap sa atin, na talagang kinausap tayo sa mensaheng ito, at naniniwala ako kung nabigyan mo ng oras at panahon talaga, naintindihan mo at nakuha mo yung mensahe ng Panginoon para sa iyo ngayong umagang ito. Maraming salamat. Happy 11th anniversary sa inyong lahat, mga kapatid. At tandaan natin yung tema natin ngayong araw na ito, ngayong taong ito, that God will provide sa ating mga buhay. God bless you. Magandang araw po, at maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa gawain po ng Panginoon ngayong pong umagang ito. Maraming salamat, at patuloy ang ating pagpupuri at pasasalamat sa inyo pong mga katapatan sa pagbabalik ng inyong mga tithes and offering. Maraming salamat. Patuloy po ninyong maranasan ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa inyong buhay, dahil ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng ating kailangan. Maraming salamat. To God be all the glory. Si Jesus ang dapat mapapurihan at maitaas natin sa oras na ito at sa ating buhay. Maraming salamat. God bless you. To God be all the glory. Magandang umaga po sa ating lahat.